Alam niyo po, napansin ko dito sa Senate hearing, 'di ba si Morales kapag tinatanong ni Senator Jinggoy, kapag may mga kailangan po siyang sagutin ng yes or no, marami siyang paligoy-ligoy, marami siyang, kasi ganito 'yun, ganito 'yun, Your Honor. Your Honor, Chairman, ang dami niyang palusot, ang dami niyang, ganito po 'yun, ganito kasi 'yan. 'Di ba? Ang dami niyang palusot, ang dami niyang pasakalye bago sumagot ng yes or no. Ganon din si Mayor Alice Gu. Napansin natin, ganon din si Mayor Alice eh. Parang may pagkakapareho sila ni Mayor Alice Gu. Ngayon po, dito po sa ating susunod na pag-uusapan, ay patungkol po dito sa sports car na sinasabing hiniram lang daw po ni Mayor Alice Gu. Ito pong McLaren 620R na isang rare na McLaren supercar. Hindi ito sports car, supercar ito. 350 lamang po ang ginawa sa buong mundo. 350 lang ang ginawa ng McLaren at napakaswerte po na ang isa ay nakarating dito sa Pilipinas. Ang problema, misdeclared. Nung pong ito ay nasabat ng custom sa Maynila, ang inilagay po sa papeles, ito daw po ay isang Porsche Cayman. Yung Cayman po ay isa ding sasakyan na mamahalin, pero hindi sing mahal ng McLaren. Yung pong Cayman ay hindi po, kumbaga parang parang hindi po ganun ka mamahalin din. Pang VIP din. Pero hindi po talaga ito katulad noong McLaren na talagang supercar po ito. Ngayon, ang nalaki po ang pagkakaiba ng Porsche Cayman sa McLaren 620R. Ang declared po na value nitong Porsche Cayman ay mas mababa. Tapos, ang tax po nito nasa 1.5 million lang. Pero, yun pong McLaren na sinasabing baka kay Alice Guo, ay 33 million po ang halaga nito at ang tax and duties po na kailangan nitong bayaran para makapasok po o maipadala rito sa Pilipinas, aabot po ng 18 million pesos. Tax pa lang yun. Tapos, dinala ni Mayor Alice Guo sa isa pong sports car show o car show sa Concepcion Tarlac daw po. Hiniram lang daw po ito ni Mayor Alice Guo. Ngayon, kung tatanungin niyo ko, kung si Mayor Alice Guo ba ay kayang magmay-ari ng isang sports car na katulad nitong McLaren 620R, ang sagot ko, oo. Bakit? Nakabili nga siya ng chopper eh. Magkano yung chopper? 139 million daw yung value, no? Pero parang nabili lang ba ng, I'm not sure kung 60 million ba? Ito pa kayang 33 million lang na McLaren. O tapos 18 million ang juice. O di pagpalagay mo na 51 million ang lahat ng kanyang magagastos. Nakabili nga siya ng chopper eh. Tapos isa pa, etong si Mayor Alice Guo, meron siyang pinagkakautangan ng mga creditors daw na umabot daw ng 190 million. So, gano lang yung 51 million na McLaren 620R, di ba? Kaya lang, ang sabi nga ni Mayor Alice Guo, hindi nga daw po kanya yan. Hiniram lang daw niya yan. Ngayon, kailangang mapatunayan ni Mayor Alice Guo na hindi kanya yan. Kasi katulad niyan, ito pong McLaren 620R na ito, ay nag-iisa po ito dito sa Pilipinas. Wala itong katulad, wala itong kamukha. Nag-iisa lang po itong nakapasok sa Pilipinas, misdeclared pa. Hindi nagbayad ng tamang tax at ito po, ang nakapagtataka din, paano ito nakalabas ng custom? Paano ito nakapunta ng Pilipinas?
nasabat sa custom, tapos nakalabas pa ng custom. Eh di ba yung mga ganyan po pangkaraniwan ay kinukumpis ka at ito po ay pangkaraniwan kung ano man, kung maayos man ang lahat ng papeles, isinusubasta. Pero nung panahon ni Digong, kung maalala ninyo, di ba sinira yung mga sports car? Alam niyo po ba, nakapasok po itong McLaren 620R na ito, nakapasok po ito around August 2020. August 2020 or July. July 2020 dapat ito darating pero dumating siya sa port, Manila Port, August 3, 2020. Panahon ni Digong. Ang tanong, paano nakalusot to sa panahon ni Digong? Ito po yung napakagandang sports car, papakita ko. Ito po yun. Yan po yung McLaren 620R na limited edition, 350 lang sa buong mundo ang ginawa. Ayan. Ay. $320 lang po ang ganitong kotse na ginawa po sa mundo ng McLaren. Ayan pakita ko sa inyo kung gaano po kaganda yan. Exclusive talaga yan, VIP. Dahil po yung spider web niya, style niya dyan sa harapan na yan, yan po yung kumbaga trademark niya na kakaiba po siya sa lahat ng ginawa na McLaren. Meron pong mumurahin na McLaren. Mas mura po dito. Pero dahil nga po ang gusto po nila ay makagawa pa ng mga supercars na para ba sa exclusivity, gumawa po sila ng 350 lamang na ganito pong McLaren. At ang tawag nga po nila diyan ay 620R. 2019 po ito nagkaroon ng model, yung 570S. Ngayon po gumawa po sila ng bago 620R. So ito, paano ito nakalusot sa panahon ni Digong? Itong misdeclared na supercar na ito. Paano ito nakalabas ng custom? Panahon ni Digong to. So ngayon parang naisip ko, may connection kaya si Digong talaga sa si Alice Lealgo? Kasi etong kotse na ito, sinabi hiniram lang daw. Pero yung Rod o Roy Pajernos, mas mayaman pa ba yun kay Alice Lealgo? Kasi kumbaga nakahawak siya o nakakuha siya ng ganitong kotse na 620R. Ibig sabihin mas mayaman pa siya kay Alice Lealgo. Ano yun? Nalinis ba niya ang lahat ng papeles sa custom? Ngayon ko naisip, teka, panahon ni Digong to, August 3, 2020, paano to nakalusot kay Digong? Paano to nakalusot kay Digong na nakalabas pa ng custom? Pwede rin kaya na itong McLaren na ito ay dahil nga ginawa itong Cayman sa papeles, pwede rin kaya na ito ay bukod sa ito po ay dineclared na Cayman, baka isa po ito sa mga noon ay nakakapasok na mga kontrabando ng droga. Baka may kasamang droga to. Mapapaisip ka teka, bakit ganun? Bakit merong nakapasok na ganitong supercar panahon ni Digong? Yan ang isa ngayong malaking tanong. Kasi August 3, 2020, si Digong ang presidente, etong 620R na ito, dapat hindi na ito nakikita ng taong bayan. Ito po ay kumpiskado, hindi dapat ito nakalabas ng custom. Yan ang nakalimutan ng mga senador na tanungin sa ating
iniimbestigahan na mayor na si Mayor Alice Lealgo. Diba? Dapat hulihin. Kung itong papeles nitong 620R na to, sabi nga ay utility vehicle na daw ngayon ang nakadikit na conduction sticker dito, dapat po hulihin to. At car ito. Diba? Kasi misdeclared, nakapasok ng ating bansa, tapos walang karampatang papeles, walang karampatang tax. Hindi nakapagbayad ng tamang tax ito. Misdeclared. So ito, ano ang ORCR nito? Dapat ngayon, laliman ng investigasyon patungkol po sa koneksyon ni Mayor Alice Lealgo sa mga sindikato. Yun nga mga kapartner niya sa BAUPU, mga fugitive, mga wanted, mga sindikato. Tapos ngayon, dito po sa sa kotse na ito, mapapaisip ka. Kung hindi sa iyo to, sino makaka-afford nito? Napakamahal, 33 million tapos 18 million ang duties, ang tax. Kaya po isa pong malaking palaisipan ngayon to. O Paula Nabarosa, baka naman may hocus-pocus sa custom, baka lang, o baka may matibay na pader na sinasandalan kaya malakas ang loob ni Mayor Alice. Dapat nila ngayong imbestigahan pati itong 620R na McLaren na ito. Kasi nga po, nakapasok ito panahon ni Digong. Paano ito nakalusot sa custom? Paano ito nailabas sa custom? Dapat dito, kumpiskado. Kasi nung pinasok nila, Porsche Cayman, ang kanila pong pinangalan sa papeles. Para makaligtas po sa malaking buwis. Bakit tayo i-deport yan si Mayor Alice sa China para mawalan na ang pogo? Yun nga po hindi pa po natatapos ang investigasyon. Kailangan pong mapatunayan na ito'y talagang in-check bago po siya maipatapon sa China. Pero pinagpipilitan nga po niya na siya daw po ay totoong in-check. So, malalaman pa po natin ang mga update diyan sa mga susunod po na Senate hearing. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata diyan.